Mga kapatid, simulan po natin ang ating homilya sa pagbabalangkas o pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan. Merong isang madre na ang pangalan ay Teresa. Siya ay pumasok bilang Carmelite sister. At sa kanyang pagpasok doon sa monasteryo, pinalitan ng kanyang pangalan. Ang naging pangalan niya ay Teresa de Jesus. At nagkaroon siya ng pangitain galing sa ating Panginoon. At ang utos sa kanya ng Panginoon, ang magiging mission niya ay bigyan ng pagbabago ang buhay ng mga pumapasok sa monasteryo. To renew and reform the Carmelite order. Bakit? Ano ba ang nangyari noong mga panahon na yon? Dahil marami ang nagmamadre, at ang mga nagmamadre ay galing doon sa mga pamilyang mga mayayaman at mga may impluwensya. Parang nasira ang sistema doon sa loob ng kumbento. Bakit? Dala-dala po ng mga madre ang kanilang buhay galing sa labas at ginagawa pa rin nila yon sa loob ng kumbento. Isa sa mga example ay, di ba, meron silang vow of poverty. Alam niyo po yung mga madre, nakadamit madre nga, nakaabito nga, pero punong-puno naman ng alahas sa loob ng kanilang katawan. Pangalawa, hindi ba't pag ikaw ay nagmadre, iiwan mo ang lahat? Itong mga madre na ito, kesyo mayayaman, pati ang kanilang mga kasambay at mga katulong, dala-dala nila sa loob ng kumbento. Talaga naman, paano magiging madre yung mga ganoon? Kaya yun po ang naging misyon ni Teresa de Jesus. At dahil sa kanyang pagiging masigasig sa pagpapanibago ng kumbento na yon o ng Carmelite order, nakatanggap siya ng maraming pressure. Kaya medyo hindi madali ang kanyang naging misyon. Kaya merong punto na siya ay bumalik sa kanyang lugar sa Avila. At pagpasok niya doon sa dati niyang monasteryo, meron siya nakitang isang bata sa loob ng monasteryo. Pag monasteryo po, walang pinahintulutan na kahit sino dyan, kundi ang mga madre lamang. Minsan, pinapapasok ang mga obispo at mga pare, pero wala nang pinahintulutan. Kaya naggulat siya, sino tong batang ito? Kaya anong ginawa niya? Nilapitan niya yung bata at tinanong, "Hoy boy, ano ang pangalan mo?" Baka sakaling malaman niya kung sino ang kamag-anak ng bata at naligaw lamang. Tanong niya, "Ano ang pangalan mo?" Ang sagot ng bata sa kanya, "Ikaw, ano ang pangalan mo?" Hindi sinagot, no? So nagpakilala si Teresa, sabi niya, "Ako si Teresa de Jesus." At ngumiti ang bata sa kanya. At ang sabi ng bata sa kanya, "Ako naman si Jesus ni Teresa." Mga kapatid, ang ganda nung encounter na yon. Bakit? Sa harapan ni Jesus ay ang Ninyo Jesus. Sa harapan ni Teresa ay ang Ninyo Jesus. At para bagang nung nagpakilala si Jesus sa kanya, kung paano ako sa'yo, ikaw ay para sa akin. As I belong to you, you belong to me. Kaya yung pangitain na yon na nangyari na yon ay lumaganap. Kaya pagbalik ni Teresa doon sa kanyang kumbento o monasteryo, ipinamalita niya yon at nagkaroon ng debosyon doon sa kanyang monasteryo. At siya ay nagpagawa ng isang maliit na statwa, imahe, nagawa sa wax. At alam niyo po, yung debosyon na yon lumaganap sa mga madre na sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan o ang Adbyento, itong maliit na estatwa na ito na gawa sa wax ay magpapaikot-ikot sa bawat kwarto ng mga madre na sadya namang nagdulot ng pagpapanibago doon sa Carmelite order. Ganda, no? Alam nyo, anong kasunod noon? Si Teresa de Jesus ay tumanaw ng utang na loob sa kanyang donor. Bakit? Kahit doon sa mga mahihirap na panahon, hindi kasi siya ito iniwan. Kaya anong ginawa ni Teresa de Jesus? Iniregalo niya ang estatwa na iyon sa kanyang donor na taga Czechoslovakia. Alam nyo, yung
yung donor na yon, dahil ipapakasal ang kanyang anak na babae, iniregalo niya naman yung estatwa na yon sa kanyang magiging manugang from Czech Republic. At alam niyo po, ito yung hiwaga. Yung imahe na yaon na nililok hanggang ngayon nakadisplay doon sa kapilya na matatagpuan niyo po doon sa Prague. Ayun. Konektado na. Nasa Prague na po yung imahe ng Santo Niño. Kaya, nung panahon na yon, laganap na laganap talaga ang debosyon sa Santo Niño na parang kahit sino, kahit saang pamilya, matatagpuan mo ang imahe ng Santo Niño. Kaya hindi na tayo magtataka noong 15th century, kahit yung expedition o paglalakbay ng mga misyonero kasama si Magellan o si Magallanes sa pag-ikot sa mundo, sa pagsumpong ng mga rekado o spices, meron silang tangan-tangan na Santo Niño sa kanilang paglalakbay. Idadalin ko na sa kasaysayan natin Pagdating ni Magellan dito, inoffer niya kasama ang mga misyonero at mga paring Agustiniano ang pananampalatayang Kristyanismo. At ano ang nangyari? Nung merong tumanggap na hindi mayaman, leader, iniregalo ni Magellan ang kanya o ng mga misyonero ang Santo Niño doon sa datong nagpabinyag bilang Kristiyano. Hanggang sa nung sila ay nagpunta ng Cebu, nagkaroon ng miscommunication, biglang nag-away si Magellan at si Lapu-Lapu at nagpatayan. Parang natigil na doon ang kasaysayan hanggang sa merong bumalik na isang, sabihin natin, isa pang manlalakbay na ang pangalan ay Miguel Lopez. Kilala natin ito. Si Miguel Lopez ay isang manlalakbay, parang si Magellan din, at ang kanyang bangkay ay hanggang ngayon nandun sa San Agustin Church sa Intramuros, bandang kaliwa ng altar. Ano ang nangyari kay Miguel Lopez? Pagdating niya, pagbisita niya sa Pilipinas, nagulat siya. Bakit? Mayroong isang kapilya na kung saan ang imahe ng Santo Niño ay bine-venerate. Ano ibig sabihin nun? They are honoring the image of Santo Niño. Kaya masasagot yung katanungan na, ang pagdating ba ng mga Espanyol dito ay persahan? Maari nating makita yung sitwasyon na yun na maari nating masagot na hindi. Bakit? Kung namatay sila Magellan after mai-offer ang pananampalatayang Kristyanismo, maaaring itinigil na kaagad nila ang pagsamba sa Diyos ng mga Kristiyano at ibumalik sila sa dati nilang pananampalataya. Pero hindi kahit wala na ang mga misyonero, pagkatapos si Magellan, ipinagpatuloy ng mga Pilipino, unang mga Pilipinong natibo, ang pananampalataya. At ang pruweba ay yung Santo Niño. Naintindihan niyo po yung punto? Kaya malapit na malapit sa atin ang pananampalatayang Kristyanismo o ang debosyon sa Santo Niño. Alam nyo, maaaring hindi para sa lahat ang debosyon ni Nazareno. Palagay ko marami sa inyo never pang nakaranas na makipagsiksikan doon. At maaring hindi natin kayang intindihin yun. Ano ba yung ginagawa nila? Nagsisiksikan para makahawak lang doon sa andas. Di ba? Ang hirap intindihin yan. Sabi nila, ang tunay lang na makakaintindi sa debosyon na yon ay ang isang deboto. Kaya marami sa atin, dahil hindi tayo deboto, hanggang ngayon hindi natin naintindihan. Pangalawa, maaaring hindi rin para sa lahat ang debosyon ng Peña Francia
Ang Peña Francia ay para sa mga Bicolano ay talagang napakalaki niyan. Malaking selebrasyon yan. Kahit saang lupalop ka ng mundo, pag piyesta ng Peña Francia ay talagang bumabalik po sila. Pero alam niyo po, ang devotion sa Santo Niño ay parang para sa lahat. Tignan niyo po, punta kayo ng Tondo. Magpunta kayo ng Pandakan. Parang talagang Santo Niño ang niyayakap po natin na debosyon. At alam nyo, sa Cebu, ito, ang ingay-ingay yon. This sound is reverberating on all sides that they are crying out with the word, Pit Senyor. Ang mga hindi Bisaya, hindi maiintindihan nito. Ano ibig sabihin ng Pit Senyor? Sampit Senyor. Ibig sabihin, they are crying. They are honoring. They are worshiping the child Jesus. At kasabay ng pagsigaw, merong kasabay na sayaw. Ayan. Gusto nyo sayawin ko sa inyo. Ayan. Gumaganon talaga, no? Ayan. Ang sayaw daw po ay ganito. 1 step backward and 2 step forward. Ano ibig sabihin noon? 1 step backward is to look on our history. Sa ating kasaysayan. Sa pamagitan po ng mga misyonero, nakarating ang pananampalatayang Kristyanismo sa atin. Isang malaking biyaya. Ibig sabihin, di tayo nakalimutan ng Diyos. Pero what is that 2 step forward? The first step forward is to be grateful to God. The second step forward is to grow in faith. My dear brothers and sisters, ngayon, dumarating sa atin ang kapistahang ito. Ang tanong, sinasalamin ba nito ang ating buhay at ang ating pagkatao? Naging parte ang Santo Niño ng ating buhay pero kaparte ba talaga at sinasalamin niya ang pang-araw-araw nating ginagawa? Mga kapatid, ang ating buhay sana sinasalamin ang buhay ng Santo Niño. Totoo, nagkakaedad tayo. Totoo, tumatanda tayo. Hindi natin yan napipigilan. Marami nga sa atin ang bilis ng pagtanda, di ba? Medyo naiiba ka agad ang itsura. Pero kahit tayo ay tumatanda, sana sumasabay rin ang ating mas malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay. Bakit? Ang edad kasi ay hindi kino-question, pero ang kine-question ay yung estado ng pag-iisip. That our responsibility in life is not to add age and number to our life, but to add life to the many years that we have. Anong ibig sabihin ni Father yon? Magkakaroon lamang ng kahulugan ang iyong buhay if you are constantly, lagi, hinahanap at sinusumpungan ang kalooban ng Diyos. And in that way, you are showing a life that is full of life, buhay na punong-puno ng buhay. Marami sa atin, mga kapatid, humihingi ng mahabang buhay. Pero minsan, kahit ganong kahaba ang buhay mo, may mga taong hindi natutuwa sa'yo. Di ba? Mahaba nga ang buhay mo, pero marami naman nagdadasal, sana mamatay na yung taong yon. Hanggang ngayon, ang sungit-sungit. Di ba? Feel it, my dear brothers and sisters, kung ang mga tao ba'y natutuwa pa sa iyong presensya. At kung hindi na sila natutuwa, ay naku po, ano pang rason? Pero pag nadiskubre mo na ganun pala, ibig sabihin, it calls you to change your life. Na sana hindi tayo maging pabigat sa ating kapwa. Dahil habang tayo'y tumatanda, sana i-check rin natin ang ating puso. Gumagaspang ba? O ang puso ay nagiging mas mapagmahal? Sana ang puso natin, dinadala rin ang isang bata na si Jesus
sa ating buhay na punong-puno ng galak, na sana ang pusong iyon ay intindihan na siya ay pinagpapala, na siya ay minahal, na siya ay nagpapasalamat. Sana ganun ang buhay natin. And if ever you will encounter such person, tignan nyo, ang sarap lagi kasama niyan. You want always to talk to that person. You want to spend time with that person. Bakit? Parang siya yung pinadala ng Diyos para ang buhay na komplikado na buhay natin dito ay hindi maging komplikado. Second, di ba sabi ko, ang buhay sana ng isang bata simple at payak. Marami sa atin habang nagkakaedad, pinapakomplikado ang buhay. My dear brothers and sisters, be like a child. Simple, humble, at alam kung paano magtiwala. Maraming beses, hindi tayo marunong magbigay ng tiwala sa Diyos. Mas maraming beses, dinidiktahan natin ng Diyos, Lord dapat ganito ang gawin mo Binibigyan natin ng seminar ang Diyos kung paano niya isasagawa ang mga bagay sa ating buhay. Lord, dapat gantong edad, meron na akong ganito. Lord, dapat ganyan dapat ang mangyari sa biyanan ko. Lord, dapat yung manugang ko ganito. Binibigyan natin ng seminar. At the end, pinapakita natin na wala naman talaga tayong pananampalataya sa Diyos. Be like a child, simple, humble, and trusting. Kaya nga, kung sasayaw ka doon sa Cebu, sana tama yung step mo. 1 step backward, 2 step forward. Dahil pag binaliktad mo yan, ginawa mong 2 step backward, 1 step forward, ay naku po, ano mangyari sa'yo? Tatanda ka ng paurong. At maraming mga tao na ganyan, parang walang pinagkatandaan, umuurong ang buhay. Nung bumisita si John Paul II dito sa Pilipinas noong 1995, nakita niya maraming dalang mga imahe ang mga Pilipino sa Quirino Grandstand. Isinasayaw nila. Pinuri niya yon. Yung debosyon ng mga Pilipino, pagkaganda-ganda. Pero sana katulad nung batang si Jesus, ang batang si Jesus na yon ay lumago, nagkaedad, naging binata, nagmature. Hindi siya nanatiling bata. My dear brothers and sisters, the gospel is telling us that as he aged, he grow in wisdom, lumago sa karunungan. And not only that, he lived winning the favor of God and men. Katulad ng Santo Niño, mga kapatid, na sana tayo ay lumago. Laging hinahanap, laging hinihingi na sana makuha natin ang pabor hindi lamang ng tao, kundi pabor galing sa Diyos. Amen.